Ito pala ang kwento ng nuclear power plant na gawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Halika mga kakwento at alamin natin. Ang Bataan Nuclear Power Plant BNPP ay isang malaking planta ng kuryente na gumagamit ng nuclear energy. Itinayo ito sa Morong, Bataan noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1976 para tugunan ang kakulangan at mahal na presyo ng langis. Natapos itong gawin noong 1984, pero hindi ito kailanman ginamit para gumawa ng kuryente dahil sa takot sa kaligtasan, alegasyon ng korupsyon, at dahil sa sakuna sa Chernobyl noong 1986. Pagsisimula ng proyekto 1970s. Dahil sa oil crisis noong 1973, nagpasya si Marcos na magtayo ng nuclear plant para hindi na masyadong umasa ang Pilipinas sa imported na langis. Noong 1976, sinimulan ang konstruksyon sa Naput Point, Morong, Bataan. Ang kumpanyang Westinghouse ang gumawa nito. Pero noong 1979, nagkaroon ng nuclear accident sa 3 Mile Island sa Amerika, kaya natakot ang gobyerno. Sinuri ang BNPP at nakita na may mahigit 4,000 problema at depekto sa disenyo at konstruksyon. Bukod pa rito, itinayo ito malapit sa Bulkang Mount Natib at sa isang fault line, lindol area, kaya mas naging delikado. Kontrobersya noong 1980s, lumobo ang gastos ng proyekto, mula $600 milyon naging higit $2 bilyon. May alegasyon na si Herminio Dicini, kaibigan ni Marcos, ay tumanggap ng kickbacks suhol para ibigay ang kontrata sa Westinghouse. Maraming mamamayan at grupo ang nagprotesta laban sa BNPP. Tinawag nila itong Monster of Morong. Noong 1985, nagsagawa sila ng malawakang protesta na tinawag na Welgang Bayan. Noong 1986, napatalsik si Marcos sa People Power Revolution. Pinalitan siya ni Pangulong Corazon Aquino. Dahil sa nangyaring nuclear disaster sa Chernobyl, nagpasya si Aquino na isara at itigil ang BNPP. Ano ang nangyari pagkatapos? 1986. Kahit hindi kailanman gumana ang planta, nagbayad pa rin ang Pilipinas ng utang para dito, umabot sa humigit kumulang 64.7 na bilyong piso, natapos bayaran noong 2007. Inalagaan ng National Power Corporation NAPOCOR ang planta at pinanatiling mothballed, nakasara pero inaalagaan ng mahigit 30 taon. May ilang plano noon na buhayin o gawing ibang uri ng power plant ang BNPP, pero hindi natuloy, lalo na matapos ang Fukushima nuclear disaster noong 2011 sa Japan. Sa ngayon 2026, hindi pa rin gumagana ang BNPP. Nakatayo pa rin ito bilang simbolo ng ambisyon at kontrobersya ng panahon ni Marcos. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!